Alam ko po mauna sila. Pero polite pala sex inquirer, sir. Let us not turn down camera. Attorney, go ahead. Wait lang. Okay, makinig po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pasalamatan po muna natin yung apat na matatapang at magigiting na porsiging sinusulong ang paghanap sa katotohanan. Nandyan po si General Eli Rio. Hindi ko po alam kung nandito po si Gus Lagman. Bigyan po ng palakpakan. Gus Lagman. Nandyan din po si Frank Isaac. Nandyan din po si Colonel Odonio. At gusto ko po i-acknowledge po lahat po ng mga retired military and PNP officers and personnel na nandito po ngayon. Bigyan po natin sila ng masigabong na palakpakan. At of course, lahat po ng mga pare at madre na matagal na po nakipaglaban, nandito po sila. Palakpakan po natin sila. Lahat po ng mga membro ng Urban Poor Associates, palakpakan po natin sila. At lahat po ng mga organisasyon, iba't ibang grupo na nandito pa ngayon, bigyan po natin ng masigabong na palakpakan. Nandito rin po si Wally Carbonell. Palakpakan po natin. Of course, at yung concerned members po ng Vanguards, nandito po yung pinagpamunuan po ni Edwin Fernandez. Bigyan po natin sila ng masigabong na palakpakan. Message po. Pero kwento ko po ito sa inyo. May isang barkada po, 3 lalaki, 1 babae. Nung estudyante po sila, first year, yung 3 lalaki po, sila yung estudyante talaga ng kolehiyo, ng UP Diliman. Yung kabarkada po nila na babae, anak po ng isang may-ari ng tindahan kung saan kumakain po yung 3. Naging barkada po sila. Nung malapit na po graduate itong 3 estudyante, pumunta ho sila sa Antipolo para po mag-celebrate before graduation. Dala po ng isang sasakyan. Nang doon po sila, may isang grupo ng mga gangster na lumapit po sa kanila. Tinutukan po yung 3 bata na lalaki, ni-rape po yung babae. Ni-rape na paulit-ulit ng ibang membro po ng gang group na yon. Pagkatapos po noon, graduate po yung 3 lalaki, naging successful sa kanilang profesyon, pero yung babae po, ano pong nangyari sa kanya? Years later, naging prostitute siya. Hindi siya pinaglaban ng 3. Kahit alam nila, nakita nila, nadinig nila, nire-rape yung kaibigan nila. Bakit hindi siya pinaglaban ng 3? Kasi takot sila sa sarili nila at naging busy sila sa profesyon nila. Napabayaan po yung babae nilang kasama, naging prostitute. Ito pong kwentong ito, sinulat sa isang kanta. At yung isang kanta po ito, naging musical. Ito po yung kwento ng Huling El Bimbo, kung natandaan po ninyo. Di ba? Ang sabi daw to, totoo daw na nangyari po ito, pero wala pang confirmation. Ang gusto ko lang po sabihin, para po ito yung bansa nating Pilipinas. Alam niyo na nilalaspangan, nire-rape, niloloko, pero hindi tayo tumatayo kasi busy, kasi may profesyon, kasi ayaw makialam. Natatakot tayo na baka tayo ay balikan. So anong nangyari? Yung kaibigan nila, dahil anak ng mahirap, pinabayaan nila, hindi nila pinaglaban, naging prostitute. Ganun po ang nangyayari sa bansa natin. Marami pong magagaling, pero busy.
Di ho ba? At takot na makialam kasi ayaw nilang masangkot sa kabuluhan. Kaya po, ganito ang nangyayari po sa bansa natin. Lantarang kalokohan na pong ginagawa ito sa atin. Itong pagnanakaw po ng boto ng bayan. Karapala na po. Lalong klaro po yung ebidensya. Di ba? Ang tanong lang po, ano po ang pwede natin gawin? Ito po yung pinakamensahe na gusto ko pong ibigay. Ano po ang pwede natin gawin? Kanino tayo pupunta? Kanino tayo lalapit para humingi ng tulong? Sa Comelec ba? Aksyonan ba nila yon? Sa Supreme Court ba? Aksyonan ba nila yon? Sa Kongreso ba? Aksyonan ba nila yon? So kanino po tayo pupunta? Yun po ang problema. Sino po magre-reforma sa ating sistema sa halalan? Dalawang bagay po ang gusto ko pong sabihin sa inyo, gusto ko pong ibahagi. Una po, una po, kailangan po tayo magtatag ng isang People's Truth Commission. Siguro po, People's Truth Commission, imbitahan po natin yung mga gustong sumali ng mga senador, gustong sumali ng mga miyembro ng Congress, at yung mga siguro po, yung mga retired justices, at yung miyembro po ng iba't ibang organisasyon tulad po ng IBP, at tulad po ng Institute of Internal Auditors of the Philippines, at maybe po yung PICPA, maybe management of the, kung saan grupo pa po, members ng academy, members ng media, at sabay-sabay po nating pakinggan itong findings po ng grupo ni General Rio and ng ibang adpano. Tapos para po sa ganito, imbitahan po natin ang media at ma-cover po nila kung ano po yung findings at ma-invite po natin yung membro po ng representative po ng Telcos para mahingi po natin itong transmission logs at may lagay po talaga natin kung ano po yung totoong nangyari. So, yun ang po, kung pagkatapos po ng number 1 po na yun, ang pangalawa po natin gawin, ito po, ang gusto ko pong i-suggest sa atin, pag-isipan po natin na isulong yung People's Initiative. Na direkta po yung publiko, yung mamayan mismo, ang mag-amenda po ng batas natin. So, may batas na po dyan. So, ano na lang po natin. Yun po, dalawang bagay po na gusto ko pong i-suggest po sa grupo rito. Maraming salamat po. Salamat! Thank you. Kaya natin si Attorney Alex Lacson. Mag-stay lang po kayo, pang-finale natin ang TNT Trio. Ayun po, yung first time na grupo, lumabas sila ngayon. Ang tawag natin sa kanila ay Storm. Na saan tatawagin natin si Sir